By the way, sino po naniniwala? Life is good and has to be enjoyed in every season. Totoo ba yan? Na kahit season ng buhay, meron tayo, still, we have to enjoy yung season na yon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga, hindi naman natin hawak yung bawat season ng ating buhay. Totoo po ba yan? Hindi naman natin hawak na itong panahon na ito, pwede natin diktahan na dapat yung season na ito, masaya ako, masagana ako, wala akong sakit eh. Hindi ganun ang reality. Totoo po ba yan? Sometimes, nagugulat pa tayo. Yung dating season na meron tayo, biglang-bigla na palitan ng panibagong season. Yung dating panahon na marami kang pera, bigla nawalan ka ng pera. Yung dati, malakas ka, bigla gulat ka pa, may sakit ka pala. At yung dati, maayos na maayos kayong mag-asawa, pero biglang-bigla, bago kayo umattend ng church, galit pa kayo. Sino rito yung nagkagalit muna bago umattend? Yung nainis muna nung asawa niya bago umattend. Alam niyo po, sometimes, bigla nagkakaroon ng pagbabago sa season na meron tayo sa ating buhay. Pero, again, as I've said before, life is good and has to be enjoyed in every season. Totoo po ba? May mga pagkakataon, ang problema, hirap tayong maka-adapt agad sa mga nagbabagong panahon sa ating buhay. Yung mga sudden bankruptcy, yung mga sudden sicknesses, yung mga sudden brokenness sa ating buhay. At ito naman ang reality. Hindi naman talaga madaling maka-adapt doon. Totoo po ba yan? Lalo na yung biglaan na dati ang dami-dami mong pera, bigla nawalan ka ng pera. Ang lakas-lakas ng negosyo mo, ng business mo, ang ganda-ganda ng trabaho mo, bigla nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang business mo. At hindi talaga madaling maka-adapt doon sa mga sudden changes sa ating buhay, yung dati ang lakas-lakas mo, pero ngayon may sakit ka. At the same time, hindi rin naman madaling maka-adapt doon sa mga sudden changes ng ating buhay na kung saan dati ang ganda-ganda ng inyong relasyon, pero bigla nagbago ang relasyon. At ito po ang pinaka-masakit na reality sa buhay. Kapag ka ang brokenness nanggagaling sa ating pamilya, sa mga taong mahal natin sa buhay, hindi madaling dalin. Totoo ba yan? Kapag ka ang kagalit mo, yung katabi mo, di ba parang mas mahirap kaysa doon sa mga taong walang connection sa'yo? Sino po aminado? Pag ang kagalit mo, yung katabi mo, parang ang hirap dalin sa buhay. Totoo ba yan? Kapag ka ang nang-iinis sa'yo, yung katabi mo, di ba parang ang hirap dalin sa buhay nun? Sino po aminado? Kapag kapamilya mo ang nagdadala ng problema sa iyo, mahirap dalhin sa buhay. Totoo ba yan? Napakahirap dalhin yung mga sudden changes sa ating buhay o mahirap i-adapt, agad-agad, maka-adapt dun sa mga sudden changes sa ating buhay. Kasi nga ito ang totoo, hindi lang naman yung klima o yung may iba't ibang panahon sa ating buhay. Maging yung mismong buhay natin, iba din yung nagiging kalalagayan. Iba't iba din yung mga nagiging sitwasyon ng ating buhay. Again, alam niyo po, ang pagkakaiba lang, mas predictable o mas madaling, mas may idea tayo doon sa mga weather season compared doon sa ating mga life season. Napansin niyo yan? Sa klima kasi natin, alam natin na pagka tag-araw, alam na natin na etong panahon na to, darating na yung tag-araw. Alam natin yon kapag kapaparating na ang panibagong season sa klima natin. Alam natin kapag tag-araw, eto yung panahon kung saan sobrang init. Nagsisimula ito sa buwan ng March, magtatapos doon sa ganitong buwan. Pag tag-ulan o yung rainy season, alam na natin. Pag parating yung taglamig, alam na natin yung mga season na yon sa ating buhay. Sa weather season, may idea agad tayo kung kailan siya magsisimula at kung kailan siya magtatapos. Pero, sino aminado, sa iba't ibang season ng ating buhay, wala tayong ka-idea. Totoo ba yan? Hindi mo nga alam kung kailan magsisimula na wala kang pera eh. Hindi mo alam kung kailan magsisimula na lolokohin ka ng katabi mo. Totoo ba? Nangyayari yan? Hindi mo nga alam kung kailan ka magkakasakit eh. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay,
hindi natin alam kung kailan magsisimula at kung kailan magtatapos. Kasi nga, bagamat merong iba't ibang panahon sa ating buhay, wala tayong idea kung kailan talaga siya magsisimula at kung kailan siya magtatapos. Kasi nga, alam niyo po, again, kung napaka-predictable yung mga weather season sa ating buhay, pero yung mismong sa buhay natin, hindi natin alam kung kailan siya darating. Alam niyo po, sino aminado? Hindi mo naman alam na darating pala doon sa punto ng buhay mo na mawawalan ka ng pera. Totoo ba yan? Sino rito nakaranas ng mawala ng pera? Yan, hindi kayo nakawala ng pera. Ang yayaman na. Sino rito nakaranas na masaktan sa pag-ibig? At sino rito nakaranas, bigla ang lakas-lakas mo, pagpunta mo sa doktor, may sakit ka pala. Alam niyo po, again, napaka-unpredictable yung mga nagbabagong sitwasyon sa buhay natin. Wala tayong idea na darating pala sa atin yung mga bagay na yon. Yung clueless talaga tayo. Alam niyo po, napakahirap sa isang tao na hindi mo alam darating ka pala doon sa punto na yon. Sino aminado? Nagulat ka pa nung may problema dumating sa buhay mo. Na akala mo, alang darating na problema sa'yo, yung akala mo, maayos yung mga kausap mo, maayos ang pamilya mo, maayos ang relasyon mo, maayos ang kabuhayan mo, pero all of a sudden, biglang nagbago ang sitwasyon ng buhay mo. Alam niyo po, again, ito yung malinaw na kaibahan ng season sa journey natin. Clueless tayo na biglang-bigla na lang may bagyo sa buhay natin. Clueless tayo na bigla-bigla na lang may mawawala sa atin. Pera, kabuhayan, yung mahal natin, yung kalusugan natin. Madalas, clueless tayo sa mga ganong sitwasyon ng ating buhay. Clueless tayo na biglang-bigla may pagbabagong sasalubong sa atin. At ito yung medyo mabigat pagdating sa season ng buhay, sometimes we're not prepared. Minsan o mas madalas, hindi naman tayo handa eh. Sino po aminado? Hindi mo naman napaghandaan yung mga panahon na biglang mawawalan ka ng pera eh. Totoo ba yan? Madalas nagugulat pa tayo. Hindi naman natin napaghandaan yung mga panahon na iiwan pala tayo. Sino po aminado? Hindi mo naman napaghandaan na isang araw pala darating ka doon sa point na yon ng buhay mo, na yung relationship mo hindi pala magiging stable sa panahon na yon. And at the same time, sino po aminado, alam mo, o hindi mo napaghandaan, maging yung panahon na ikaw pala ay magkakasakit, na ikaw pala ay igugupo bigla ng sakit. Alam niyo po, ito yung, again, isa sa mga reality ng buhay, marami sa mga sudden changes sa ating buhay, hindi natin napaghahandaan. Marami doon sa mga biglaang pagbabago sa ating buhay, hindi natin napaghahandaan. At the same time, doon sa mga pagdating ng mga biglaang pagbabago sa ating buhay, sometimes we're not open. Madalas hindi tayo bukas. Totoo ba yan? Sino ba ang magiging bukas doon sa pagkakataon na siya ay mawawala ng kabuhayan? Totoo ba? Mahirap maging bukas doon. Yung alam mo, mahihirapan ka, ang pamilya mo, yung mga anak mo, mahirap maging bukas doon sa sitwasyon na alam mo, makakaranas ng kahirapan ang pamilya mo. And at the same time, mahirap maging bukas doon sa season ng buhay na alam mo, magkakaroon ng brokenness sa iyong inner being. Na ikaw, bigla, iiwang ka o sasaktan ka yung emotion mo, yung iyong damdamin. At wala rin naman talagang magiging bukas doon sa pagkakataon na ang dati lakas-lakas mo, bigla ka na lang magkakasakit. Lahat tayo, kung hindi man tayo hindi naging handa, ganon din naman pagdating sa usapin ng pagiging bukas. Marami hindi naging bukas doon sa pagbabago o biglaang pagbabago ng ating buhay. At ito pa ang pinakamatindi. Sometimes, we're not yet healed, pero bigla may panibago na naman na season na dumarating sa buhay mo. Yung hindi ka pagaling doon sa pagbagsak ng kabuhayan mo, tapos bigla iniwang ka pa ng asawa mo. Yung hindi ka pagaling
doon sa mga bagay na yon, bigla nagkasakit ka pa. Sometimes, parang nabuhos na lang sa'yo yung mabibigat na season ng buhay. Sino po rito na-experience na yon? At one point ng buhay mo, parang pinagsabay-sabay ng Diyos yung problema sa buhay mo. Nawalan ka na ng kabuhayan, nawalan ka pa ng asawa, nawalan ka pa ng kalusugan. Sometimes, hindi natin maiwasang magtanong sa Panginoon na bakit lahat ng mabigat na season ng buhay parang napagsabay-sabay sa iyo. You're not yet healed, pero bigla pang may dumating na panibagong season na mabigat sa buhay mo. Alam niyo po, kung akala natin sa mga pelikula lang nangyayari yan, sa mga teleserye, nagkakamali tayo. Maraming pagkakataon, mismong buhay natin, pinararanas at tinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung buhay na yon. Alam niyo po, again, sa mga dumating na krisis sa buhay natin, sa mga mabibigat na sitwasyon, season sa ating buhay, madalas hindi natin yun na-anticipate. Sa mga dumating na pagsubok sa buhay natin, hindi naman natin nakalain na darating dito sa atin yun eh. Yung mga challenges na yon, marami doon, hindi naman natin inaasahan, na tayo nating asahan na danasin natin sa ating buhay. Kaya nga ganun kaimportante na dapat malinaw sa isang tao na anytime pwedeng magbago ang buhay mo. Anytime pwede kang dalawin ng mga biglaang pagbabago sa buhay. Kasi nga, pag nandoon ka na, at this point ng buhay na yon, alam niyo po, marirealize mo talaga palang nagbabago ang season ng buhay. Meron pala talagang ibang season na pwedeng dumating sa buhay mo. At this point ng buhay mo, marirealize mo yung nakaligtaan mo na ibang-iba nga pala o iba-iba pala talaga ang season sa buhay ng tao. By the way, sino po ang manado? Masyado siyang nalibang sa nakagawi ang takbo ng buhay niya. Yung routine ng buhay mo, akala mo hanggang doon na lang lagi tatakbo. Pero bigla, nagulat ka. May binago ang Panginoon. At hindi madaling pagbabago. Again, alam niyo po, kung sa transition ng klima, medyo madali sa atin yon. Madali sa atin yon, nakaka-adapt kagad tayo na tag-init, galing tayo sa taglamig, galing tayo sa tag-init, darating tayo doon sa panahon ng tag-ulan, madali sa atin yon na maka-adapt eh. Pero, again, iba yung transition sa season ng buhay. Mahirap yung sanay na sanay ka na may pera ka, bigla kang mawawala ng pera. Totoo ba yan? Yung sanay na sanay ka na may negosyo ka, may kabuhayan ka, biglang mawawala yon. Hindi madali yon. Yung transition mula doon sa maayos na pamilya, patungo doon sa pagiging broken family, hindi rin madali yon. At yung transition mula doon sa malakas na malakas ka, bigla mararatay ka sa karamdaman, hindi madali ang transition na yon sa buhay ng isang tao. So, now, ito po yung transition kasi sa buhay na damang-damang mo yung pagbabago eh. Totoo ba yan? Pagka yung nagkaroon ng transition sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mo maramdaman agad eh. Sino rito ramdam na ramdam nung biglang mawala ng pera? Di ba? Sobrang sakit nun. Hindi lang basta naramdaman ko, kundi nasaktan ka pa. Damang-dama mo. At sino rito, damang-daman niya nung masaktan sa pagmamahal. Nung masaktan, doon sa pagbabago ng kanyang kalusugan. Alam niyo po, dito sa transition ng season ng buhay, malinaw na malinaw sa iyo, you are powerless sa iba't ibang areas ng buhay mo. Napansin niyo yan? Na darating pala doon talaga sa point ng buhay mo na marirealize mo at some point ng buhay mo at some areas ng buhay mo, you are powerless. Darating pala doon sa point na wala kang magawa. Gustong-gusto mo magkapera pero hindi ka magkapera. Gustong-gusto mo na mag-stay ang relationship mo pero wala kang magawa. Gustong-gusto mo na manatili kang malakas pero wala kang magawa. Sometimes, doon sa mga transition ng ating buhay, we are powerless. Hindi lang basta damang-dama mo, we are also
powerless. And at the same time, dito sa transition sa ating buhay, sa season ng ating buhay, bukas na bukas ang marami sa takot na kung ano na ba ang susunod. Sino po aminado? Nung mawala ng pera, hindi na iwasang matakot. Makaramdam ng takot. At sino aminado? Nung masira ang kanyang relasyon, hindi maiwasang matakot. At the same time, nung magkasakit, sino aminado? Hindi maiwasang matakot. Alam niyo po, doon sa mga transition ng ating buhay, hindi lang natin to dabang-dama. Hindi lang tayo powerless. Hindi nakakaramdam din tayo ng takot. Ano na ba yung kasunod nito? Pagkatapos nung nangyari na yon, na transition, bigla ang pagbabago sa ating buhay. Alam niyo po, again, bukod sa malinaw sa iyo, natanggap mo rin, dapat ang bawat season sa buhay mo, dapat nai-enjoy. Gaya nung binanggit dito sa ating pong team, life is good and has to be enjoyed in every season. Sino po aminado? Bagamat mahirap, masakit, pero kailangan mong tanggapin yung bawat season sa buhay mo. Totoo ba yan? Bagamat mahirap, masakit, kailangan mo rin kasi nga, sa unang tingin, bilang tao, parang ang hirap i-enjoy na nandun ka ngayon sa transition ng buhay na bigla kang nawala ng pera. Parang ang hirap i-enjoy na mula doon ka sa masayang relasyon, bigla kang nagkaroon ng isang masakit at magulong relasyon. At minsan, parang ang hirap i-enjoy na biglang ang lakas-lakas mo, pinayagan ng Diyos na magkasakit ka. But gaya po ng aking nabanggit, dapat hindi lang maging malinaw sa atin na iba't iba talaga ang season na pwedeng dumating sa buhay mo, kailangan mo rin siyang tanggapin, and at the same time, kailangan mo ring aralin na i-enjoy. Alam niyo po, season man yan ng krisis, season man yan na walang krisis, season man yan ng pagkawala ng trabaho, ng pera, ng negosyo, season man yan ng malaking pagbabago sa pamilya at sa kalusugan mo, you have to learn to enjoy every season na pinapayagan ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang doon sa magaan, hindi lang doon sa masaya, kung hindi maging doon sa panahon na hinayaan ng Diyos na dumaan ka muna sa season na yan ng buhay mo. By the way, pansinin nyo, ang sabi dito ni Solomon sa chapter 3, dito sa verse 1 to 11, sabi niya rito, sa bawat bagay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim, panahon upang bunutin ang tanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaya. Panahon ng paghagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap, panahon ng pagpigil o magpigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang matatamo ng manggagawa sa kanyang pinagpaguran? Aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagkaabalahan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Now, the question is, how to feel the goodness of life and enjoy it in every season? Paano ba natin mararamdaman talaga yung ganda ng buhay na ito at ma-enjoy siya sa lahat ng season?
Alam niyo po, you have to accept that there is balance in season and purpose in life. Sino po naniniwala? Bawat season sa journey natin may balanse at may purpose. Bakit pinayagan ng Diyos? Yung panahon na bigla kang nawala ng pera, hindi lang to bigla kang nawala ng pera. Merong purpose ang Diyos, bakit niya pinayagan sa buhay mo yon? It's either na pinapayagan niya o pinayagan niya yung bagay na yun para may matutunan ka na mag-ayos sa pag-handle ng pera mo or may iba pang dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos bakit pinayagan niya na masira ang relationship mo, makaranas ka ng inner brokenness, makaranas ka ng sakit, lahat yun, merong balanse at merong purpose sa bawat season ng buhay natin. Alam niyo po, again, ano yung sinasabi nating balance at yung purpose na yon? Balance in a sense na bawat season sa buhay mo, mahalagang sangkap siya para sa kakumpletuhan mo at ng journey mo. Sino po naniniwala? Kasama sa kakumpletuhan mo, yung season na pinayagan ng Diyos na mawalan ka ng pera. Na mahirapan ka doon sa panahon na yun ng buhay mo. Sino naniniwala? Kasama sa purpose ng Diyos na makumpleto ka, yung season na pinayagan ng Diyos na merong nanakit sa'yo sa kalooban mo. Merong nang iwan sa'yo, merong hindi nagpahalaga sa pagmamahal mo. At sino naniniwala? Kasama sa kakumpletuhan mo, yung panahon o yung season ng buhay mo na pinayagan ng Diyos na magkasakit ka. Alam niyo po, sa umpisa, parang ang hirap maintindihan na kukumpletuhin tayo ng mga season na yon. Pero yung hindi mo alam na alam yun ng Diyos. Bakit niya pinayagan yon? Yung hindi mo nauunawaan, unawang-unawa ng Diyos yon. Bakit niya pinayagan yung season na yon ng buhay mo? Sino po aminado? Matapos yung panahon na nawalan siya ng pera, mas naging maingat siya sa pera. At sino aminado? Matapos yung panahon na nasaktan siya, mas matatag siya. At mas matalino na pagdating sa usapin ng pagmamahal. At sino po aminado? Matapos magkasakit, mas maingat na sa katawan. Alam niyo po, hindi basta dumating lang sa'yo ang isang mabigat na season sa buhay mo nang walang dahilan. Bahagi ito ng kakumpletuhan ng isang tao. So, balance in a sense na bawat season sa buhay mo ay mahalagang sangkap para ihanda ka sa susunod na phase ng journey mo. Sino naniniwala? Yung nangyayari ngayon sa buhay mo, mabigat na krisis man yan, kasama sa purpose ng Diyos, yung preparasyon niya sa'yo para doon sa susunod. Na hindi ibig sabihin, nasa season ka ngayon na walang-wala ka hanggang doon ka na lang. No. Meron something na piniprepare ang Diyos bagamat nasa mahirap na season ka ngayon. Na bagamat ikaw ay dumadaan sa inner brokenness, may nang iwan sa'yo, may nang loko sa'yo, but it doesn't mean na hanggang dyan ka na lang. Dahil paghahanda lang to ng Panginoon doon sa susunod na phase ng journey mo. At even doon sa pagkakaroon mo ng sakit. No, hindi ibig sabihin na nagkasakit ka ngayon hanggang dyan ka na lang. No, meron pang inihahanda na susunod na phase ng journey mo ang ating Panginoon. Napansin niyo yun? Bago dumating yung tag-ulan, kung saan marami hindi makalabas, may mga bagyo, merong mga bahaan, meron munang tag-araw na malaya tayong nakakalabas, malaya tayong nakakapunta saan man gusto nating puntahan. Sino rito? Yung nakapag-beach na. Yung iba, hindi pa nakakapag-beach. Kami galing nila Pastor Fred sa Zambales. Tanong nyo ilang oras ang biyahe? 7 oras lang. Yung si Nanay Perla, parang gusto lang magalit doon sa aming driver para nagdadrive lang naman si Kuya Joben. Inip na inip. So, alam niyo po, pagdating doon sa season, sa weather season, alam niyo po, meron munang tag-araw bago yung tag-ulan, malaya tayong nakakalabas, nakakapamasyal, bago makulong ang marami sa buhay, may season muna ng buhay na malayang-malaya tayo. At bago dumating yung panibagong season sa ating buhay,
Alam niyo po, mayroon talagang transition mula sa season na panibago. In short, this season of your life is just a simple phase of transition to another phase. In other words, this is a preparation for completion. Hindi ibig sabihin, wala kang pera ngayon, habang buhay wala ka ng pera. No. Paraan lang yan ng Diyos. Isang transition lang yan ng Diyos para kumpletuhin ka doon sa susunod na phase ng journey mo. It doesn't mean na iniwan ka, may nanloko sa'yo, may nang iwan sa'yo, tapos ka na. No. It's just only a transition period sa journey mo. And it doesn't mean na may sakit ka ngayon, diyan ka na lang. No. Transition lang yan ng Panginoon para sa'yo. Now, mula doon sa balance, tingnan natin yung purpose. Sino naniniwala? Again, malinaw ang purpose ng Diyos sa bawat season ng buhay mo. Alam niyo po, malinaw ang layunin bakit may season ng mga setbacks sa buhay mo. May mga season ng brokenness sa buhay mo. May mga season ng sickness sa buhay mo. Alam niyo po, malinaw ang purpose ng Diyos bakit may season ng failure sa buhay mo na hindi mo naman ginusto pero pinayagan ng Diyos. Alam niyo po, malinaw ang layunin bakit may season ng krisis ngayon sa buhay mo. Ano pinapakita nito? Napakalinaw, walang season sa buhay mo ang dumating ng aksidente lang o nagkataon lang. No, hindi nagkataon na bumagsak ang business mo, na walang ka ng pera. Hindi nagkataon na may nang iwan sa'yo. May nanakit sa'yo. Hindi nagkataon na nagkasakit ka. No. Every season na dumating sa buhay natin, ang linaw ng purpose ng Diyos. Hindi siya nagkataon, hindi siya aksidente. Every season in your life has a definite purpose. And that purpose include the completion of your story. Hindi ka pala makukumpleto kung hindi ka dumaan sa season na walang-wala ka. Doon sa season na pinayagan ng Diyos na bumagsak ka. Doon sa season na pinayagan ng Diyos na may nang iwan sa'yo. Doon sa season na pinayagan ng Diyos na nagkasakit ka. Tandaan niyo po, you cannot see the beauty of life on a single angle. Huwag mo lang titingnan sa isang anggulo ang buhay na meron ka. Bagamat ngayon, parang ang lungkot, pero hindi ibig sabihin yan, habang panahon, lungkot ang magiging buhay mo. No, maraming anggulo ang buhay mo na pwede mong tingnan. Ikalawa, how to enjoy the goodness of life and learn to enjoy every season that you have. Accept that what God does will endure forever. Sino po naniniwala? May enjoy mo lang naman lahat ng season sa buhay mo unless natanggapin mo na wala ka naman talagang maidadagdag o maibabawas sa mga nangyari na sa buhay mo. Napansin niyo yun? Sino rito? Kung pwede lang nabawasin mo doon sa kwento ng buhay mo, yung panahon na naubusan ka ng pera, bumagsak ang business mo, babawasin mo yun sa kwento ng buhay mo. Totoo po ba yan? Again, wala naman talagang gugustuhin na mawala ng pera eh. Maghirap ang pamilya eh. Wala namang gugustuhin na merong mang-iwan sa kanya, merong magtaksil sa kanya, at merong sumira ng kanyang pamilya. No. At wala rin namang gugustuhin talaga na magkaroon ng sakit eh. But again, eto yung reality. Wala kang maidadagdag at wala ka rin namang maibabawas sa mga pinayagan ng Diyos sa journey mo. Sa bawat season na pinayagan ng Diyos sa buhay mo. Sometimes, kaya hindi natin ma-enjoy ang isang season sa ating journey ay dahil tingin natin, hindi naman yun yung dapat na season na nangyayari sa ating buhay. Totoo po ba yan? Sometimes, alam niyo po, kaya mas bumibigat yung mabigat ng sitwasyon ng ating buhay kasi ang tingin natin, dapat hindi ito yung season ng buhay ko. Sino po aminado? Nung dumaan sa season na yun ng kanyang buhay, na nawala ng kabuhayan, ng pera, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kalakasan, sometimes sa halip na matanggap natin, may nasisi pa tayong mga tao. Totoo ba yan?
Minsan nasisi pa natin yung nang iwan sa atin eh. Pero ang totoo, blessing pala ng Panginoon yun na iniwan tayo ng tao na yan. Sometimes, nasisi pa natin yung nanloko sa atin sa business, yung hindi naging tapat sa atin, pero ang totoo, blessing pala yun ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, ito yung reality sa ating journey. May mga pagkakataon, kaya hindi natin ma-enjoy yung mabigat na season na yon kasi ang tingin natin hindi ito dapat yung season na meron tayo. Sometimes, kaya hindi natin ma-enjoy ang buhay sa iba't ibang season na meron tayo ay dahil tingin natin, hindi ito yung tamang panahon ng pagdating niya. Yung tingin natin, parang hindi ito yung tamang panahon para mawala yung business mo. Sino po aminado? Sometimes, pakiramdam mo parang hindi tama yung panahon na meron ka ngayon. Natingin mo parang wrong timing yung ngayon ka pa nawalan ng pera. Ngayon ka pa bumagsak sa negosyo. Yung tingin mo parang wrong timing na ngayon ka pa iniwan. Natingin mo parang wrong timing na ngayon ka pa nagkasakit. But again, alam niyo po, mas lalong magiging mabigat sa'yo yung pagdadala sa season na yun ng buhay mo pag hindi mo siya natutunang tanggapin. At sometimes, alam niyo po, maraming pagkakataon, ang tingin natin, parang maling-mali yung panahon, parang napaka-wrong timing yung pinayagan ng panahon ng Panginoon. Pero kung papansinin nyo, malinaw ang gustong ipaunawa ng Diyos sa bawat season ng ating journey. Meron siyang definite place sa buhay mo. Hindi siya basta nagkataon lang. Kasi sabi nga, there is a time for everything. Pansinin nyo yung binasa natin. 14 pairs of contracting or contrasting activities of how life is comprised of various seasons. 14 na magkakasalungat na pangyayari sa buhay. Yung binanggit doon sa ating binasa. Mula sa panahon ng pagsilang hanggang kamatayan, mula doon sa panahon ng digmaan hanggang sa kapayapaan. What's the point? Hindi isang karanasan o kaganapan ang nakapaloob sa plano ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka, hindi lang yung panahon na nahirapan ka, bumagsak ang negosyo mo, bumagsak ang kabuhayan mo, hindi lang yon ang panahon para sa buhay mo na inihanda ng Diyos sa iyo. Hindi lang yung panahon na nasaktan ka, iniwang ka, pinagtaksilang ka, ang panahon ng buhay mo. No, hindi lang yung panahon na may sakit ka, ang magiging panahon ng Diyos na inihanda niya para sa iyo. No, maaaring may panahon sa buhay mo na ito yung karanasan na meron ka. His plan for your life involves a variety of experiences and activities. Maaaring may panahon sa buhay mo na ikaw ay nagdadalamhati, nasasaktan, nahihirapan, pero hindi ibig sabihin noon na ang buhay mo ay pagdadalamhati na lang. Sino po rito na-prove niya? After na mawala ng pera, mas malaki ibinalik ng Diyos sa kanya. At sino rito na-prove? Matapos na iwanan, mas sumaya ang buhay niya. Mas gumaan ang buhay niya. Kumpara doon sa panahon na hindi pa siya iniiwan nung nang iwan sa kanya ng mukong na yan. Napansin niya yan? Mas magaan pala ang buhay pag wala siya eh. Alam niyo po, sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin na ang tingin natin, hanggang dito na lang yon, lalo na doon sa mabigat na sitwasyon. At tandaan niyo po, maaaring may panahon ang buhay mo na may krisis, may setback sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin nun na ang buhay mo ay puro krisis na lang at setbacks. Itong season na ito na matinding pagsubok sa buhay mo, kung meron ka mang dinadaanan ngayon, is just a piece of on your journey and not the whole story of your journey. Tandaan niyo po, no single event in life can define the wholeness of you. Walang isang pangyayari, mabigat, masakit, pangit na pangyayari sa buhay mo ang makapag-define sa kabuuan ng buhay mo. No. Isang bahagi lang yon. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa panahon ngayon na wala kang pera, bagsak ang negosyo mo,
tandaan mo, isang bahagi lang yan ang buhay mo. Kung ikaw ay dumadaan ngayon sa panahon ng buhay mo, pinagtaksilang ka, niloko ka, isang bahagi lang yan ang buhay mo. At kung ikaw ay dumadaan sa sakit ngayon, tandaan mo, isang bahagi lang yan ng buhay mo. Meron pang mas malaking bahagi ng buhay mo na nag-iintay sa'yo. So another thing, how to enjoy life, the goodness of life, and every season that God allowed for us to experience, accept the emptiness of trying to be happy apart from God. Sino po naniniwala? Kailangan mong tanggapin na hindi sasaya ang buhay mo nang wala ang Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yun? Pwedeng, tandaan nyo po, pwedeng dumanas ka ng marami kang pera, pero hindi ka masaya. Totoo ba yan? May mga tao, ang dami-dami ng pera, pero hindi masaya. May mga tao, nakasama yung pangarap niyang makasama sa buhay, pero hindi rin sumaya sa buhay. May mga tao, nasa kanya na halos ang lahat, pero hindi pa rin masaya. Simply because, ito yung isang reality sa buhay. Apart from God, you cannot experience the true goodness and happiness in life. Pag wala talaga ang Diyos sa buhay mo, hindi mo mai-enjoy ang kahit na anong season sa buhay mo. Kasi nga, tandaan nyo po, normal na bilang tao, nag-aalala tayo sa ating future, nag-aalala tayo, nagsisikap tayo, guminhawa, magkamit ng yaman, magkamit ng magandang negosyo, magkamit ng magandang pamilya. Pero pansinin nyo, yung itinuturo sa atin ng ating biblical reference, una, you will have an empty exit. Kung papaano dumating ka na walang dala sa mundong ito, aalis ka rin na walang dala. Napansin yan? Iba nakikipagpatayan para lang dun sa simpleng kapirasong lupa, kapirasong kayamanan, hindi mo naman dinala yun at hindi mo rin naman madadala pag alis mo. Sino ba may nadala rito nung dumating siya dito sa mundo? Wala naman, di po ba? Wala naman tayong nadala kahit na anong bagay dito sa mundong ito nung dumating tayo. At wala rin naman tayong madadala pag alis natin. Napansin niya? Yung iba, halos mawala ng kahulugan ng buhay, mawala ng kabuluhan ng buhay, nung mawala ng pera, nung mawala ng asawa, nung mawala ng mahal sa buhay, nung mawala ng girlfriend, boyfriend. Pero, pagdating mo naman sa kabilang buhay, hindi mo naman asawa na yan. Totoo mo ba yan? Lahat ng akala natin, ito na yung lahat sa atin, pero hindi pala. Kasi, aalis ka talaga sa mundong ito na wala ka namang dala. Alam niyo po, sometimes, pag tiningnan mo, napakarami, nakakalimutan na yung bagay na to. Napakaraming oras para sa pag-acquire ng napakaraming kayamanan, na even yung oras para sa Diyos nawawala na. Napansin niyo yan? Yung iba, ayaw na nga mag-church kasi may edad na, mahirap na daw, baka magkasakit. Ano pa gagawin mo sa buhay mo kung ang iisipin mo na lang lagi yung magkakasakit ka? Alam niyo po, isa sa mga way para ma-enjoy mo yung buhay mo, yung paniwalaan mo na pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi mo talaga may enjoy ang buhay. Kailangan mong tanggapin yung buhay na yon. Alam niyo po, again, gaano man kahabang panahon yung lakas ang igugol mo sa pag-acquire ng mga bagay dito sa mundong ito, pag alis mo, iiwan mo naman lahat yon. Ikalawa, you have time factor. Tandaan niyo po, gaya ng lahat ng tao, may takdang panahon lang din ang bawat isa to explore life. May takdang panahon ka para mag-aral, may takdang panahon ka para magtrabaho, may takdang panahon ka para magtanim at umani, may takdang panahon ka rin naman para magpahinga. At higit sa lahat, may takdang panahon at yung takdang panahon para sa Diyos, hindi ito nauubos hanggat nandito ka. Na ibig sabihin,
dapat alam mo na meron kang naitatakdang panahon, na ibibigay na panahon para sa Diyos. Huwag puro pagkakaroon ng pera ang pag-iisipan natin o pag-uukulan natin ng buhay. Huwag puro yung life mo ang pag-uukulan mo ng panahon. Mag-ukol ka rin ng panahon para sa Diyos. Alam niyo po, you need to be into the times and season accordingly. At hindi mo ito magagawa nang hiwalay ka sa Diyos. For He is the only master planner, builder, and creator of life. Ikatlo, you need to have a purposeful living. Sino po rito? Sa tingin mo, ano yung purpose ng buhay mo? Sino rito? By the way, alam mong merong purpose ang buhay mo. At hindi lang yung purpose ng buhay mo yung magkamit ng kayamanan. Hindi lang yung purpose ng buhay mo yung magkaroon ng relasyon. Hindi lang yung purpose ng buhay mo na mabuhay ka ng malakas. No, more than that, beyond that, meron pang mas mataas na purpose ang buhay mo. Alam niyo po, at kasama ron, yung buhay mo ay magamit mo doon sa dahilan ng Diyos. Bakit naririto ka sa mundong ito? Alam niyo po, para masagot yan, yung purpose, ano yung purpose ng buhay mo, tignan mo siya as a general o on general, eternal purpose of creation. Na ibig sabihin, merong malaking bahagi ang buhay mo para doon sa kabuuang dahilan bakit nilikha ng Diyos ang mundong ito. Kaya nga, tandaan niyo po, ito yung laging paalala sa atin eh. Lay up for yourselves treasures in heaven. Yung yaman na dapat iniipon mo, hindi lang pang dito sa lupa. Dapat nag-iipon ka din doon sa langit. Na meron ka man lang dapat na ilalapit na mga kaluluwa sa Panginoon. Meron ka man lang na ilalapit kahit yung pamilya mo sa Panginoon na alam mo, pag namatay, diretso sa Diyos. Hindi diretso doon sa impyerno. Dapat yung yaman mo, nagkakaroon man lang ng contribution para doon sa expansion ng Diyos, ng kingdom ng Diyos dito sa lupa. Na hindi lang puro yung sarili mo, hindi lang yung puro sa kagaanan ng buhay mo yung naiisip mo, kung hindi ano ba yung naiisip mo para mag-expand ang kingdom ng Diyos. Alam niyo po, walang kwenta lahat yung yaman na meron tayo. Pag naiwan natin to, iiwan natin lahat nang hindi man lang nagamit para sa kalwalhatian ng Diyos. Na hindi man lang nagamit para doon sa expansion ng kingdom ng Diyos. Alam niyo po, tandaan niyo, kung wala ka mang pera, meron kang buhay, meron kang lakas, pwede mong gamitin para doon sa paghayo sa mga tao. Alam niyo po, marami ang problema, ang malungkot, may mga tao, hindi lang yung pitaka nila ang problema. Mas matinding problema ng maraming tao, yung kanilang puso. Yung bang hindi na handang sumuporta sa gawain ng Diyos, hindi pa handang magbigay ng panahon at buhay sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, again one day, even yung buhay na meron ka, matatapos yan eh. Pero ang tanong, at the end of the day, na matapos ang buhay mo, meron bang portion nito yung nagamit para sa expansion ng kingdom ng Diyos? Nakasama ka man lang ba doon sa mga paghayo? Nakapag-contribute ka man lang ba kahit nakapirasong portion ng yaman mo para doon sa expansion ng ministry na pinaglagyan sa iyo ng Diyos? Baka pagdating ng tithes and offering, bigat na bigat ang loob mo. Alam niyo po, ito ang totoo. Hindi dahil ako pastor, kaya ako sasabihin ito, kundi dahil napatunayan ko na ang Diyos walang pinabayaan na naging tapat sa Kanya. Lahat nung nakita ko na nagtapat, sila Pastor Fred, sila Pastora Gina, sila Pastora Jen, alam niyo po, sila Pastor Bob, wala naman akong nakitang pinaghirap ng Diyos dahil nagtapat sa Panginoon eh. Alam niyo po, habang nagtatapat sila, mas lalo silang pinagpapala ng Panginoon doon sa kanilang aspeto ng kabuhayan. Hindi matuwid ang Diyos para pag nagbigay ka sa Kanya, paghihirapin ka pa niya. No. Since He is the owner of everything, kaya niyang palitan ng higit doon sa ibinibigay mo, yung ibibigay niya sa iyo. So, again,
tandaan niyo po, hindi lang dapat dito sa lupa ang iniipon nating yaman. Ano tinuturo nito? Dadaan lang tayo dito sa mundo. Hindi tayo mag-stay dito ng matagal. So, it is unwise na yung naiipon mong yaman ay puro pang dito lang. Very unwise yun na lahat ng naipon mo, puro pang dito lang sa lupa. Wala ka man lang naipon para dun sa langit. Alam niyo po, ako gusto kong pasalamatan po yung naging part ng mission van na project natin. Alam niyo po, kahit hindi ka nakakarating doon sa pinupuntahan nito, pero dahil naging bahagi ka nito, doon sa pag-acquire nito, bahagi ka na nung gawain na yon. So, hindi po masasayang yung mga ibinigay ninyo, yung mga kinontribute ninyo, tandaan mo, bawat kaluluwa na nakakilala sa Panginoon, gamit yung mission ba na yon, gamit yung sasakyan na yon, bahagi ka doon sa nangyari na yon. So, again, dadaan lang tayo dito sa mundong ito. And at the same time, kung maubos o nauubos mo ang buhay mo sa mga bagay na panglupa, can you claim na yung purpose ng buhay mo na serve? Tandaan niyo po, you may try but never find happiness apart from God. Pwede mong subukan na mabuhay ng malayo sa Panginoon, ng masaya, pero hindi mangyayari yon. Lahat ng taong malayo sa Diyos at hindi nabubuhay sa purpose na binigay ng Diyos sa Kanya, malabong sumaya sa buhay. So, finally, for us to be able to enjoy the goodness of life in every season God has allowed in us, for us to experience, accept that there's nothing new under the sun. Sabi ni Solomon, wala naman bago doon sa huling bahagi nung binasa natin. Sabi niya, wala naman bago dito sa mundo eh. Alam niyo po, yung nangyari ngayon, nangyari na before eh. Totoo po ba yun? Yung mga taong nawala ng pera, hindi lang naman ikaw yung nawala ng pera ngayon, may mga taong nawala na ng pera before. Yung mga taong naiwanan, naloko, pinagtaksilan, may mga taong nangyari na noon before. Hindi lang ikaw yung nakaranas nito. Why? Ano ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin ng life under the sun? Una, life under the sun is finite. Meaning, life under the sun is monotonous. Paulit-ulit lang ang buhay sa ilalim ng araw. Life under the sun, wisdom is vain. Ang anumang talino sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. And life under the sun, wealth is futile. Walang saysay. Life under the sun, death is certain. Ibig sabihin, tiyak na darating tayo doon. Ikalawa, life under the sun is just a transitory. Ibig sabihin, yung buhay na meron ka ngayon, hindi ito yung terminal point ng buhay mo. Ito'y isang lugar kung saan tumatawid ka lang patungo doon sa talagang buhay na inihahanda ng Diyos sa iyo. Sino po naniniwala? Yung buhay natin dito sa mundo, sa ilalim ng araw, bukod sa limitado, finite, is simple, transitory phase lang ng ating buhay. Na isa lang siyang tulay patungo sa totoong destiny natin. At kung ang kabuuang journey natin dito sa ilalim ng araw ay isa lang transitory phase, ibig sabihin, kasama dito lahat ng season na meron ka ngayon sa buhay mo. Ibig sabihin, yung pagbagsak ng negosyo mo, hindi ito yung terminal point ng buhay mo. Yung pagbagsak ng kabuhayan mo, hindi pa ito yung terminal point ng journey mo. Yung pagbagsak ng kalusugan mo, hindi pa ito ang terminal point ng journey mo. Yung pagbagsak ng relasyon mo, hindi pa ito ang terminal point ng journey mo. This is just a transitory phase ng journey mo. Tumutulay ka lang ngayon patungo sa talagang destiny na inihanda sa iyo ng Panginoon. So, meaning, kung ang mismong buhay natin ay lilipas
sa naitakdang panahon, anumang season sa buhay mo, lilipas din. Lilipas din yung panahon na hirap ka, wala kang pera, lilipas yun. Sino naniniwala? Lilipas yun. At pwedeng nagsisimula na yon, yung paglipas na yon, sa season na yon ng buhay mo, na hindi pala habang panahon, bagsak ka. Ang negosyo mo, ang kabuhayan mo, at yung panahon na ikaw ay nasaktan, lilipas din yung season na yon ng buhay mo. Papalitan ka pala ng Diyos ng isang tao, bibigyan ka pala ng Diyos ng isang tao na totoong magpapahalaga sa'yo. Hindi pala yun yung terminal point ng buhay mo na iniwang ka, sinaktan ka, pinagtaksilan ka. At maging yung sakit na meron ka sa physical na aspeto ng buhay mo, this is just a transitory period ng buhay mo. Alam niyo po, malinaw, walang permanenteng season sa buhay mo. Yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon, hindi siya permanente. Dadaanan mo lang siya. Yung pagsubok sa kabuhayan mo, yung pagsubok sa iyong relasyon, yung pagsubok sa iyong kalusugan, dadaanan mo lang siya. At maaaring malapit ka na matapos doon sa phase na yon ng buhay mo. Sino naniniwala? Excited siya doon sa point na tatapusin na ng Diyos yung panahon na kung saan hirap na hirap siya sa pera. Sino excited doon sa panahon na yon, napatapos na yon? At sino excited doon sa panahon na tatapusin na ng Diyos yung inner brokenness mo? At sino excited na pagagalingin na siya ng Panginoon? Again, lahat ng season na meron tayo sa ating buhay, hindi permanente. Transitory period lang siya ng Panginoon para sa iyo. Again, gaano mang kabigat, gaano mang kahirap, gaano mang kasakit, yung season na meron ka, isang araw, at pwedeng ngayon na, yung araw na yon, lilipas siya sa buhay mo. So church, anumang season meron ka ngayon sa journey mo, tandaan mo, ito man ay season ng pagbagsak sa kabuhayan, season ng pagbagsak sa relasyon, season ng pagbagsak sa iyong kalusugan, maniwala ka, still, you can enjoy the goodness of life. Kailangan mo lang tanggapin, meron talagang balanse at layunin ang bawat season na dumarating sa buhay mo. Na anumang itinakda, pinahintulutan, wala kang maidadagdag, wala kang maibabawas. At higit sa lahat, kahit anong subok mo na sumaya nang wala ang Diyos, hindi ka sasaya sa buhay na ito. Kailangan mo ang Diyos sa lahat ng season ng buhay mo. Kailangan mong tanggapin na ang buhay dito sa mundo puno ng limitasyon. At tayo'y tumatawid lang patungo sa talagang destiny natin. Sa huli, kung may season pa rin sa buhay mo, nahirap kang tanggapin, tandaan mo, in His time, He makes all things beautiful. Gaya po ng sinasabi sa Job chapter 8, verse 7, your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. Bagamat maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Tandaan niyo po, maaaring maliit ang pasimula mo sa pagbangon sa iyong negosyo, sa iyong kabuhayan, pero gaya ng pangako ng Panginoon, prosperous will be your ending. Napakaganda, napakadakila ang magiging lundo ng kabuhayan mo. Hindi ka mananatiling mahirap, hindi ka mananatiling salat, pagpapalaing ka pa rin sa huli ng Diyos. Bagamat masakit
yung pinagdaanan ng relasyon mo, tandaan mo, maganda pa rin at masaya ang ibibigay na relasyon ng Diyos sa iyo. Bagamat masakit, yung pinagdaanan mo sa sakit mo, gaya ng pangako ng Panginoon, prosperous will be your ending. Gagaling ka pa, babangon ka pa, maging ang mga mahal mo sa buhay. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat sa iyong pangako, gaya ng iyong pinaranas kay Hope, bumagsak ang lahat-lahat sa Kanya, Panginoon, nawala halos ang lahat-lahat sa Kanya. Pero at the end of the day, pinagpala mo siya ng higit sa nawala sa Kanya. Lord, I declare, I pray, Panginoon, na sa lahat ng mga nawalan sa kanilang buhay, higit ang ibabalik mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na walang kabuhayan, doble, triple pa, Panginoon, ang ibabalik mo sa kanila. Doon sa mga nawalan ng relasyon, nasaktan sa relasyon, papalitan mo sila ng mga worth na tao para sa kanila, Panginoon. Mabubuting tao para sa kanila. Doon sa mga nagkaroon ng sakit, Panginoon, ibabangon mo sila, Panginoon. Higit sa dating lakas nila, ang mararanasan nilang lakas ngayon, Panginoon. I declare it, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, nararanasan nila ngayon ang mga himala ng restoration mo sa kanilang buhay. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you all.